Good day everyone, we are the Group 5 and we are presenting the post-colonial period. I am Raisa Mimay and my group members are Renz Bacrang, Rochelle Canlas, Angela De Guia, Jocelyn Flores, and Gracie Timajo. The Philippines was occupied by Japan from 1942 to 1945. The Japanese invasion and occupation resulted in significant hardships for the Filipino people, including widespread destruction, human rights abuses, and economic difficulties. World War II had a profound impact on Filipino society. The war brought about significant changes in the lives of the Filipino people, affecting their social, cultural, and political landscape. Loss of lives and displacement. The war resulted in the loss of thousands of Filipino lives. Many Filipinos were forced to flee their homes and became refugees, seeking shelter in other parts of the country or even abroad. This led to the disruption of families and communities. Resistance and collaboration. The war also gave rise to both resistance movements and collaboration with the occupying Japanese forces. Some Filipinos joined guerrilla groups and fight against the Japanese, while others collaborated with them for various reasons. These actions created divisions within Filipino society that persisted even after the war. Next is yung sa human rights abuses. The Japanese occupation brought with it numerous human rights abuses. Filipinos were subjected to forced labor, torture, and other forms of violence. The war left a lasting impact on the collective memory of the Filipino people, with stories of suffering and resilience being passed down through generations. World War II also changed the role of women in Filipino society. With many men away at war, women took on new responsibilities and roles in the workforce. This period marked a significant shift in gender dynamics as women proved their capabilities and contributed to the war effort. Impact of World War II on Filipino infrastructure. The infrastructure in the Philippines suffered intensive damage during World War II. The country became a battleground between the United States and Japan, resulting in the destruction of roads, bridges, buildings, and the other vital infrastructure. Here are some key impacts. Number 1 is cities in ruins. Major cities like Manila, Cebu, and Davao were heavily bombed and reduced to ruins. The urban landscape was devastated, with countless buildings destroyed or severely damaged. The destruction of infrastructure hindered post-war recovery efforts and slowed down economic development. Number 2 is transportation disruptions. The war disrupted transportation networks, making it difficult for people and goods to move around the country. Bridges and roads were destroyed, making travel challenging. This had significant impact on trade and commerce as well as the movement of people. The number 3 is communication breakdown. The war also disrupted communication systems in the Philippines. Telecommunication lines were damaged, making it difficult for people to communicate with each other and with the outside world. This further hampered relief and recovery efforts. The last is rebuilding efforts. After the war, the Philippines faced the daunting task of rebuilding its. And also, World War II had a significant impact on
the Filipino economy. The war brought about economic disruptions, inflation, and changes in the country's economic structure. Destruction of industries. The war led to the destruction of industries in the Philippines. Factories, plantations, and other economic infrastructure were damaged or destroyed, resulting in a decline in production and output. This had a severe impact on the country's economy as it heavily relied on agriculture and manufacturing. The war also caused inflation and economic instability in the Philippines. The occupation by Japanese forces led to the issuance of a new currency, which resulted in hyperinflation. The value of the Philippine peso plummeted, causing prices to soar and making it difficult for people to afford basic necessity. The next is post-war recovery. After the war, the Philippines faced the challenge of rebuilding its economy. Efforts were made to revive industries, attract foreign investments, and promote economic growth. The United States provided aid and support to help the country recover. The name Hukbalahap translates to the People's Army Against the Japanese. The group was founded as a political interest group for the Communist Party, but it will play an important role in the Philippines' resistance against the Imperial Japanese force. So, noong May 6, 1942, sinakop ng Japan ang Pilipinas at kasunod nito ang huling pagsuko ng pinagsamang pwersa ng Pilipino at Amerikano sa isla ng Corregidor. Pero hindi ito naging kainaan sa mga tao dahil si General Masaharu Homa ang namuno. Sa pagsalaki nito ay napalitan ito agad. Dahil ang misyon sana niya na sakupin ang Pilipinas sa loob ng 2 buwan, pero umabot ito ng 5 buwan dahil malakas ang depensa ng mga Amerikano sa Corregidor. Sa panahon ng pananakop, matindi ang naranasan ng mga Pilipino sa mga Hapon. Habang namumuno ang imperyo ng Hapon, maraming pangkat ng guerrilla ang nabuo gaya ng Hukbalahap. Ang Hukbalahap nagmula sa mga magsasaka sa Luzon at particular na dito sa probinsya ng Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Layunin ng samahan na ito ay unti-unting pabagsakin upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa mga Hapon. Pero pagtapos makipaglaban sa mga Hapon, nilabanan din nila ang gobyerno. So, may naganap na pagpupulong sa Cavite, Nueva Ecija. Pumunta rito lahat ng sumusuporta sa komunismo, kabilang na ang Partidong Komunista. Ang layunin nito ay pag-usapan kung paano labanan ang mga Hapon. Napagkansunduan nila na labanan ang Hapon sa pamamagitan ng gera, the guerrillas, at naghahalal sila ng mamumuno ng iba't ibang prosesyon. Dito naging chairman si Luis Taruc at naging second command si Castro Alejandro. The Hukbalahap started on March 29, 1942 in Sitio Bawit, San Lorenzo, Cavite, Nueva Ecija, under the leadership of Luis Taruc. Naging epektibo ang paglaban ng Hukbalahap sa hukbong Hapones noong sakupin ng bansang Japan ang Pilipinas. Sunod-sunod na pag-atake sa mga Hapones ang ginawa ng Hukbalahap. Pinatay nila ang mga kalabang Hapones at kinuha ang mga armas nito para gamitin ang mga kasapi ng Hukbalahap. Dahil dito ay tumaas ang kumpiyansa ng mga tao sa Hukbalahap na naging dahilan sa pagtaas ng mga sumusuporta dito sa atin at tinatayang 5,000 na katao. At noong 1943 ay umabot ng 10,000 ang mga aktibong sumusuporta sa Hukbalahap. Sa pagsuko ni Luis Taruc noong May 17, 1954, sa panahon ng panunungkulan ni Ramon Magsaysay bilang presidente ng Pilipinas, pansamantalang nahinto ang pag-alsa ng mga Hukbalahap. Dahil sa mga panukala ng pamahalang Magsaysay sa reformang agraryo at sariling pamamahala sa level ng barangay, tinanggap ni Taruc ang amnestiyang inalok ng pamahalaan ni Magsaysay at pagkatapos ay muling nanirahan ng mga sundalo ng Hukbalahap sa
mga bukirin sa Mindanao. Bagamat sumuko si Luis Taruk noong 1954, nanatiling aktibo ang hukbalahap sa pamumuno ng Humalili kay Taruk. Ang sumunod na leader nito ay nahuli noong 1964. The Philippines was the first Southeast Asia country to gain independence after World War II. On July 4, 1946, the U.S. granted the Philippines formal independence. Manuel Rojas became president. Rojas was installed as President of the Republic of the Philippines under the auspices of the United States and undertook the immense task of rebuilding a war-torn nation that had many severe problems even before the war began. The challenges faced by the Philippines as a young nation. Political instability. The country faced political instability due to collaboration issues and conflicts between different political factions. Ang mga collaborator ay ang mga pinunong Pilipino na sumusuporta sa mga gawaing pampolitika ng mga Hapon, kaya nawala ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa ilang mga pinunong Pilipino. Sa panunungkulan ni Rojas ay naging malambot ang posisyon ng pamahalaan sa mga collaborator. Siya rin kasi ay nakipagtulungan din sa mga Hapones noong panahon ng digmaan at naniniwala siya na hindi lahat ng collaborator ay dapat ituring na taksil. Kaya noong Enero 17, taong 1948, nagdesisyon ng Korte Suprema na ang pagkakahirang sa mataas na posisyon ng ilang Pilipino sa pamahalaan noong panahon ng digmaan ay hindi batayan ng pagtataksil. Ito ang naging batayan ni Rojas upang iproklama niya ang pangkalahatang amnestiya noong Enero 28, taong 1948. Sa pamamagitan nito, nagwakas ang isyu ng collaboration. Economic reconstruction. The Philippines underwent post-war reconstruction and economic development from 1946 to 1972. Ang pinsala sa digmaan ay nagbigay ng malaking hamon na nangangailangan ng malawak na pagsisikap sa rehabilitasyon. Kinakailangan ng bansa na muling itayo ang infrastruktura at makabangon mula sa pagkawasak na dulot ng digmaan. Hindi naging madali kay Manuel Rojas na patakbuhin ang bansa dahil maraming infrastruktura ang napinsala dulot ng digmaan. Halos 80% ng mga gusali ang nawasak, napinsala din ang transportasyon at komunikasyon, at marami rin ang nawalan ng hanap buhay at nasira din ang ilang ospital. Maraming tao ang namatay dulot ng digmaan, humina ang sistema ng edukasyon at malaking salapi ang kailangan upang makabangon ng bansa. Tumaas rin ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, at naging mababa ang supply ng pagkain ng bansa dahil sa mga nasirang tulay at kalsada dulot ng digmaan. Naging mabagal rin ang pagkakaroon ng hanap buhay ng mga tao dahil sa mga nasirang gusali o opisina ng pamahalaan at mga pabrika o pagawaan. Dahil sa digmaan, bumaba ang produksyon ng agrikultura at industriya dahil sa mga nasirang pananim at bumagsak ang pananalapi ng bansa. Noong April 30, 1946, inaprubahan ang Philippine Rehabilitation Act na naglalayon na tugunan ang problema ng bansa. Ang Philippine Rehabilitation Act o War Damage Act ay pagbibigay ng compensation o kabayaran para sa mga gusaling nawasak o nasira dulot ng digmaan. Binigyan din ng tulong ang mga negosyong naapektuhan. Ilang kagamitang pwersang Amerikano ang ibinigay rin sa pamahalaan. Social norms, colonial mentality. Dahil sa malayang pagpasok sa bansa ng mga yaring produkto mula Amerika at pagkontrol nito sa pangangalakal at industriya ay nahilig ang mga Pilipino sa produktong banyaga. Mas ginusto nilang bumili ng mga produktong galing Amerika kaysa sa mga produktong lokal. Ang mentalidad na ito ay lubhang nagpahirap sa ekonomiya ng bansa dahil mas madaling nauubos ang mga produktong banyaga sa pamilihan at lumiit ang kita ng ating bansa na lalong nakadagdag sa kahirapan. So for our next topic, we will talk about the conflict in Mindanao.
So before we proceed to our main topic, let me introduce you the Moro people or the Moro groups. So Moro is the name by which people, Muslim ethnic linguistic groups are usually known. In the Mindanao region, decades of fighting between the government and Moro Muslim separatist group have resulted in mass displacement affecting mostly Muslim communities. So the conflict began when the Moro National Liberation Front or MNLF in the Philippines began fighting in the late 1960s for independence. The military responses led to civilian deaths and forced displacement. A peace agreement was signed in the 1970s, but ongoing armed standoffs between the Philippine military and MNLF and the Moro Islamic Liberation Front or MILF continue. Non-combatants face displacement and human rights abuses. These are the root cause of Moro conflict. The first one is sufficient for national self-government. The conflict in the Philippines between separatist movements and state building has led to violence and demonstrates the inadequacy of the current political system. The conflict involves other factors beyond self-determination debate, such as improper authority, and according to Secretary General Kofi Annan's in 1999 speech to the UN General Assembly, highlighted the responsibility of governments and to protect human rights and freedoms. Next, the fundamental degree of political autonomy. The autonomous region in Muslim Mindanao through autonomy under a unitary political system was found to be unsatisfactory as it failed to consider the diverse needs and demands of many population, particularly indigenous peoples. Historically, Moro groups have experienced discrimination, with some being excluded and dehumanized. The lack of power sharing stemming from the centralization of political power to a few individuals is a constant source of discontent and frustration. Next, the injustice, prejudice, estrangement, and animosity in environment. Spanish colonization led to Christianization of indigenous people, causing separatism among Muslim minority. Christian biases against Muslim originated during Spanish colonial state, with Moro events reinforcing anti-Muslim sentiments and making them more widespread. And lastly, the socio-economic deprivation. The state medium has failed to improve Muslim social life and health conditions in Mindanao, the Philippines' richest island region. Despite abundant resources, people live in poverty, and women of childbearing age are most vulnerable. Mindanao has the lowest number of health professionals and visitations rate in the country. Factors leading to the declaration of martial law under Ferdinand Marcos. The declaration of martial law in the Philippines under the presidency of Ferdinand Marcos was a pivotal moment in the country's history. This section aims to analyze the factors that led to the imposition of martial law and its impact on the democratic institutions of the Philippines. Political factor of this. First is political instability. The Philippines faced significant political instability during the 1960s and early 1970s. There were frequent coups, protests, and clashes between different political factions. This instability created an environment where Marcos saw martial law as a means to consolidate his power and maintain control over the country. Number 2 is Communist insurgency. The Communist Party of the Philippines and its armed wing, the New People's Army, posed a significant threat to the government. Marcos used the Communist insurgency as his justification for the imposition of martial law.
the claiming that it was necessary to restore peace and stability. Number 3 is political opposition. Marcos faced strong opposition from various political groups, including students, activists, labor unions, and opposition politicians. The declaration of martial law allowed Marcos to suppress this opposition movement and consolidate his power. The socio-economic factors of this, of course, first one is economic crisis. The Philippines was facing a severe economic crisis during the 1970s, characterized by high inflation, unemployment, and a growing foreign debt. Marcos used martial law as a means to implement economic reforms and control the economic more effectively. Number 2 is corruption. The Marcos regime was notorious for its corruption and embezzlement of public funds. Martial law provides Marcos with the opportunity to suppress dissent and maintain his grip on power, allowing him to continue his corrupt practices without significant opposition. The last is the impact on democratic institutions. The first one is suppression of civil liberties. The imposition of martial law resulted in the suspension of civil liberties, including freedom of speech, freedom of the press, and the right to assembly. Democratic institutions such as the legislature and the ju- judiciary were effectively dissolved, and Marcos ruled by decree. Number 2 is human rights violations. The period of martial law was marked by widespread human rights abuses, including extrajudicial killings, torture, and forced disappearance. This violation further eroded the democratic fabric of the country and create a climate of fear and repression. Number 3, the last number is centralization of power. Martial law allowed Marcos to centralize power in his hand, effectively becoming a dictator. The democratic checks and balances that were in place prior to martial law were dismantled, leading to a concentration of power in the executive branch. That's all. So for now, I will be discussing the People Power Revolution 1986. The People Power Revolution, also known as the EDSA Revolution or the February Revolution, it was a series of popular demonstrations in the Philippines, mostly in Metro Manila. From February 22 to 25, 1986, there was a sustained campaign of civil resistance against regime violence and electoral fraud. The nonviolent revolution led to the departure of Ferdinand Marcos, the end of his 20-year dictatorship, and the restoration of democracy in the Philippines. So dito, nag-uugat na ang nasabing revolusyon sa serye ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa pagiging diktador sa pamumuno ni Ferdinand Marcos, lalo na noong napaslang si Ninoy Aquino noong 1983. Maraming mga Pilipino, sibilyan, militar ang nakisama o nakilahok dito. Nagdulot din ito ng pagbagsak ng pamahalang diktatorial ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang paghalili naman ni Corazon Aquino sa posisyon na inalisan ni Marcos. For now, we are proceed to the EDSA People Power Revolution and the Presidency, February 22, 1986. General Fidel V. Ramos and Defense Minister Juan Ponce Enrile declared that they were no longer supporting the Marcos government and that
believe that Cory won the presidential election. Ramos and Rile were accompanied by military officers and soldiers who no longer believe in the leadership of Marcos. And ayun nga, pagtapos ng nangyaring ito, si Enrile Ramos, ang kanilang taga-suporta ay nag-set up ng mga operasyon sa Camp Aguinaldo at Camp Crane. Sa kabila ito ng EDSA. At sabi daw ni Cardinal Jaime Sin ay umiling daw ito sa mga Pilipino na tulungan at suportahan ng mga rebeldeng soldado. Ito din naman ay nangyari. Milyon-milyong mga Pilipino ang nagtungo sa EDSA noong araw na iyon para suportahan ang mga rebelde at ipinawagan ang pagpapatalsik kay Marcos. Sumunod naman is February 25, 1986. As the EDSA People Power Revolution continued, Cory was sworn in as the President of the Philippines by her supporters. And si Marcos ay nanumpa din bilang isang pangulo, and siya at ang kanyang pamilya ay napilitang umalis ng bansa in that same day. Dahil naging maliwanag na ang lahat sa kanya at sa kanila na ang mga mamayang Pilipino ay sumusuporta na sa pamumuno at pagkapangulo ni Cory. Next naman is March 1986. Cory declared a provisional constitution, and then she created a commission that would write a new constitution which was ratified and approved by Filipinos. And ito ay sinundan po ng lokal na halalan noong January 18, 1988. Next is congressional and senatorial election were held on May 11, 1987. Next is 1992. Cory also dismantled the monopolies controlled or owned by Marcos' allies and cronies. She was president until 1992. And si Cory Aquino ang unang babaeng naging pangulo po ng Pilipinas. Bilang siya ang pangulo, pinangasiwaan niya ang pagbabalangkas ng 1987 Constitution na naglimita sa kapangyarihan ng pagkapangulo. At muli itinatag ang bicameral Congress na nagali sa dating diktatorial na istruktura ng pamahalaan. We are now proceed the significance of this movement in restoring democracy. First is the People Power Revolution opened the door for a free democracy in the Philippines. People Power Revolution showed the importance of the unity of Filipinos from different sectors of society. They united to express their displeasure and defend their rights. Achieving lasting peace, the departure of Marcos from power and the establishment of a new government brought lasting peace to the country. The EDSA People Power Revolution served as an inspiration and example for other democratic movements around the world. And the last topic is the president who made most impact on Philippine history after World War II. And based on the researchers, Ferdinand Marcos had the greatest influence after the World War II. Si Ferdinand Marcos ay isang politiko, abogado at diktador na naging ikasampung Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula December 30, 1965 hanggang Pebrero 1986. And however, due to the length of his term as president, the significant effects of his presidency, especially during martial law. He created some of the key infrastructure during his administration's New Society program in order to protect the helpless in Philippine society and put an end to the inequalities that had prevented the country from genuinely pursuing inclusive progress. He declared that the New Society's core goal was to become a revolution of the poor people. During the presidency of Ferdinand Marcos Sr. in the Philippines, significant infrastructure development projects were undertaken, particularly during the earlier years of his rules, 1965 to 1986. San Juanico Bridge na natapos noong 1973, the Bataan Nuclear Power Plant
that construction began on this nuclear power plant in the late 1970s. Ngunit hindi ito kailanman naging operational dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan at anti-nuclear sentiment following the Three Mile Island accident in the United States. And also the Manila Light Rail Transit System or yung LRT, North Luzon Expressway or yung NLEX, and South Luzon Expressway or yung SLEX, at marami pang iba. At bagamat ang mga proyektong pang infrastruktura na ito ay nagambag sa modernisasyong pag-unlad ng Pilipinas, binatikos din ang mga ito dahil sa mga isyu katulad ng korupsyon, overrun sa gastos at epekto sa kapaligiran. At noong panahon ng pagkapangulo ni Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas, may ilang mga social services at programs na naipatupad, though madalas na nalilimutan ito ng mga nalilimutan ito ang mga aligasyon ng katiwalian at pang-aabuso sa mga karapatang pangtao. And some of social services and programs initiated during presidency are health services, education, social welfare programs, community development project at marami pang iba. While Ferdinand Marcos Sr. promoted the idea of national unity during his presidency, madalas itong nalilimutan ng mga kanyang authoritarian rule, political repression, at malalim na pangkahati na lumilitaw sa loob ng lipunang Pilipino. Ang pamana ng kanyang termino ay nananatiling lubos na pinagtatalunan, and with the divergent perspective on the extent to which national unity was achieved or undermined under his leadership. Declaring martial law in September 1972. Binigyang katwiran ni Marcos ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pag-iit na ito ang huling linya ng depensa laban sa dumaraming harasang dulot ng Moro National Liberation Front or yung MNLF ng bagong Communist Party of the Philippines or yung CPP at ng lalong marahas na protesta ng mga estudyante. Nagawa ng pamahalaan na mangolekta ng mga hindi rehistradong baril at mabawasan ng marahas na krimen sa lungsod at magbigay ng closure sa communist insurgency sa ilang mga rehiyon habang umiiral ang batas militar. At kasabay nito, sinimulan din ang programa ng mga reforma sa lupa at ginawa ang mga mahalagang bagong kasunduan sa mga foreign investors, kabilang ang pagbabawal sa organized labor strikes. 1970, public frustration with martial law and the growing degree of economic and political power by Marcos, his family, and trusted supporters increased. And GDP increased, but actual pay of workers decreased. During Ferdinand Marcos' presidency in the Philippines, there were instances where GDP increased while the actual pay of workers decreased due to various economic policies and factors. Next, land reform did not help many farmers. Traditionally, the most important export product like coconuts and coconut products noticed a significant drop in price and demand in the early 1980s, which contributed to the nation's economic problems na kung saan napilitan ang pamahalaan na mangutang ng malaking halaga sa mga foreign banks. And the administration was also troubled by the growing number of reports of widespread corruption. The last one is the sugar industry was in disaster. The Philippine sugar industry experienced a serious problem under Ferdinand Marcos administration as a result of a
number of issues, including poor management, corruption, and economic policies that gave priority to some wealthy families over others.